Commonwealth, yung issue sa Commonwealth. At baka dito magkaroon tayo ng magandang example, magandang modelo para ma-implement natin sa mga ibang lugar. Pero in the meantime, yung kumpanya naman namin, madaling makapagpahiwatig ng mga paalala sa lahat ng mga bikers natin kung saan man sila. Eh paano naman po yung mga, halimbawa po yung mag-a-apply pa lang po na rider sa angkas? Nakapaloob na rin po ba doon sa mga regulation, doon sa mga, nai-inform na rin po ba sila tungkol po dito sa mga implementation dito sa Commonwealth Avenue? At tama po yan, lahat po ng mga nag-a-apply sa angkas, updated po at current po ang ating mga impormasyon regarding sa mga polisiya, rules and regulations, traffic sign, enforcement policy. So ina-update po natin yan regularly para lahat po ng mga kaalaman nila is tama po sa kalsada. Sir, bilang reporter ng Headline Eye News, ako'y namangha, tapos na eleksyon pero tuloy pa rin pala ang serbisyo publiko nyo. Ano po bang major participation niyo po rito? Tayo po nagpasya na imbitahin ang mga iba't ibang mga hanay ng nagmomotorsiklo sa buong komunidad. Kasi lahat naman tayo apektado, lahat ng mga motorista apektado, pero dahil big biker din po ako, pati yung ating malaking komunidad po na inaalagaan po natin ay mga small bike community, nagpasya po tayo na ilagay po sila sa isang forum para makapagpahayag ng kanilang mga opinion ukol sa mga usaping motorsiklo, lalong-lalo na po sa motorcycle lane, pati sa NCAP. Kami naman po sa mga nagmamotorsiklo, sang-ayon po kami sa NCAP. Napakaganda po, naggamitin po talaga ang teknolohiya para sa pag-enforce, no? At magkaroon ng mas malaki na disiplina sa daan. At ito po yung ating kailangan na suportahan at to make sure na maganda po yung implementasyon nito at nakakabuti po sa lahat ng mga motorista, hindi lang po motorsiklo. So meron lang kayo lilinawin ulit kasi parang hindi ko masyado na yung suggestion ng isang kasama nyo rin na bakit hindi isama yung bike lane at mga pedestrian ng tao. Doon na lang sila. Kasama po ba ito talaga na? Isa sa mga opinion to na nabigay kanina, sa ibang bansa po kasi, yung bisikleta nandun sa sidewalk po. Siguro naman po, alam naman din po na pag-aralan na rin po ito ng MMDA at ng mga eksperto nila. At ang problema rin po kasi sa akin pong limitadong kaalaman, hindi naman po lahat ng daan sa ating mga major highway ay may sidewalk. So paano po yung mga walang mga sidewalk na area? Or maliliit yung mga sidewalk, yung mga easement, baka hindi po magkasya pareho tao at bisikleta doon. Ito po yung mga iba't ibang opinion, no? Kaya marami po tayo na pag-usapan doon na opinion, pero sa atin, I think ang pinaka doable is yung bike lane sa Commonwealth na napakalaki, 5 meters po, na pwede po natin yan ma-share or yung isang side po niyan mabigay po sa motorsiklo. Pero nasa ilang porsyento, nasa 80% na rin yung suggestion nyo sa MMDA na mangyayari na yun. Ako lang po, nandito lang po ako para mag-hope, no? We hope for the best. Nandito po tayo para magbigay ng ating pahayag, ng ating opinion, na isama at ang ating komunidad para marinig po sila ng mga regulators. At we defer that to the judgment of the regulators. Hopefully po, mabigyan po natin ng solusyon, ma-implement po natin yung solusyon na pinag-usapan natin. Pero yun po talaga yung pakay natin, na magkaroon po tayo ng very specific action items para sa kapakanan ng ating mga motorista. Sir, ano po yung opinion niyo dun sa binanggit kanina ni Chairman na parang training ground po yung isang buwan hanggang 2 buwan minimum na testing dun sa Commonwealth? Doon po natin makikita kung talagang yung ating mga pinopose na mga solusyon ay epektibo. Katulad po ng sabi po natin kanina, napakadami po natin problema. Simulan na po natin mag-implement ng mga solusyon at hindi naman po lahat ng napag-uusapan natin, baka po gumana, baka po hindi. Pero at least sumusubok po tayo at nakikinig po tayo sa komunidad at sa taong bayan. Na kaya yung 2 buwan ang maximum? Tingnan po natin. Ang pinakamaganda po dito, laging bukas po ang tanggapan ng ating mga regulators katulad ng MMDA, ng DOTR at ng LTO para marinig yung dinggin at hinanaing ng ating mga motorista, lalong-lalo na po yung hanay ng mga nagmamotorsiklo. Okay. So, may question lang po ako. Paano po nakaka-apekto ang NCAP sa partner riders nyo ngayong nag-rely sila sa malinaw na road markings and signage
may concern po kasi na pwede sila ma-penalize pag di po updated yung mga markings at signages po sa daan. I think na-clarify na po ni Chairman kanina yan. No? Doon sa mga areas na hindi po clear yung markings, hindi naman po sila ganun kahigpit. Kaya ito po ay medyo bumaba na rin po yung agam-agam ng ating mga nagmomotorsiklo kasi infrastructure has to coincide with proper enforcement and policies. No? So, hindi naman po napaka-stricto na MMDA at nakikita rin naman nila, bibigyan nila konsiderasyon na hindi pa sa lahat ng lugar, lahat ng daan natin sapat po yung infrastruktura, katulad po ng mga markings. Salamat.